1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, te serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Podewi. Ano? Good morning. Bro? Buenos dias, ustedes todo, mayong buntag kaninyong tanan. Otra vez po, es el de ustedes servidor. Si Kuya Carlo, ta-imbita ko ustedes kay manhunto na di atong programa. May kasama ka. Well, ang may kasama ka ay isang palatuntunan. Un programa para tadali kita sabi, tadali kita el atensyon, itadali kita el informasyon por casa del diaton mga hermano, mga tiene problema na dila cuerpo, mga PWD, persons with disability. Otra vez, buenos días con ustedes todo. Alegre kami kahit tanhunto ustedes kanamon basta Sabado. Good morning tamin. Kung todas lang el mga hermano, hermana, tauwi ka naton. Ang ato mga kaigsunan diya sa mga isla-isla na nakadungog sa ato. Good morning, mayong buntag kaninyong tanan. Itambien sa ating pong mga kapatid na Muslim, assalamualaikum kaninyong kataan, mga tayo manghud ko. Well, sa umagang ito, alam niyo po, solo na naman ako dahil wala po si Kuya Joas, hindi ko siya makokontak dahil parang itinabi muna ang kanyang mga mga gadgets niya dahil talagang naoperahan na po siya. Yun po yung kailangan natin malaman na yung partner ko ay hindi pa rin makakasama sa atin sa araw na ito. Well, kung meron po kayong mga well wishes para kay Kuya Joas, pwede niyo po yan i-send dito sa atin. Sa ating cellphone sa 0916-296-6625. And at the same time, sa ating pong Facebook Live sa 1116 DXAS, your community radio. Well, maligayang-maligaya po kami dahil narito po kayo sa programa natin ngayon. Kahit na ako lang nag-isa, pero alam niyo po, ang pag-usapan po natin ngayon yung pong ano ba yung mga pag-usapan natin?
Alam niyo po yung pag-usapan natin yung pong When Sorrow Knocks on Your Door. Isa kong libro ito na nabasa ko na gusto ko rin po i-share sa atin. Na kung yung sa Tagalog pa, yung kapighatian o yung kalungkutan ay kumakatok na sa inyong pinto. Ibig sabihin, ano ba talaga to? Yun po yung mga pag-usapan natin sa mga darating na oras. Ano po? Isang oras po tayo magsasama at maraming salamat sa tiyaga ng aking kapatid na si Kuya Roland Alfonso na nariyan po sa ating station. Ano po? Well, bago tayo magpatuloy, meron po tayong mas maganda ho kung atin pong ilagay ang ating, meron tayong devotional, ano po. Pag-usapan natin ko sa base devotional. Ese prinsipyo tayo yung insinya ko ng ustedes. Importante que ese devotional. Como kanaton panadiaton bida, meron po bago tayo mag-umpisa ng ating araw. Mas maganda ho muna i-settle muna talaga natin ang ating sarili. Minsan kasi bago tayo matulog, ang dami na natin pinaplano kung anong gagawin natin sa susunod na araw. Tapos paggising natin, gagawa agad tayo. Minsan kailangan ho talaga maghunos dili tayo, tumahimik muna tayo, ihanda natin ang ating sarili. Higit sa lahat, importante po, ihanda natin at ating yung pagkatao, yung spirituality din natin. So, yun po yung kailangan natin gawin. Nagagawa ho natin yan una, sa paggising natin agad, maganda ho yung magsambit muna tayo o magsabi tayo ng konting panalangin o konting dasal. Ano po? Itagubilin natin sa ating may kapal ang ating buhay, ang ating mga gagawin. Mas maganda ho yun dahil yun na, mas masisiguro tayo na merong gumagabay sa atin dahil hiningi natin ang kanyang tulong bago pa man natin harapin ang araw. So at the same time din po, meron tayong kinukuha natin yung panuntunan mula po sa salita ng Diyos. Yun po, guidance, guidelines sa ating buhay. So yun po, maging sa programang ito, ginagawa ho natin yun, ano po. Para po sa ating devotional sa araw na ito, idudugtong din po natin doon po sa ating, ano tawag nito? Ating topic, When Sorrow Knocks on Your Door. Ang sabi ho dito sa Isaiah 53 verse 1 to 5. Hayaan niyo po, pahintulutan niyo po ako na basahin ito sa English, ano po. Ang sanya dito, who has believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He has no form or comeliness that we should look upon him, nor beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief. And we hid as it were our face from him. He was despised and he was esteemed, and we esteemed him not. Surely he has bore our infirmities and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was crushed for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we ourselves are healed. Yun po yung sinasabi sa Isaiah, no? Tungkol po ito sa ating Panginoon. Pero ito po, meron din sinasabi dito sa ano tawag nito, sa Psalms 42 verse 5. Why am I sad? Why am I so troubled? I will put my hope in God, and once again I will praise Him, my Savior and my God. So ito po, makita ko natin, ano, kapag sinabi natin, ano ba yung sa verses na ito, makikita ko natin, yung po tungkol sa buhay po ng ating Panginoon. Nang sabi niya dito na siya po ay, ano to?
sanay na siya, pinanganak siya na merong kasama na yung kapigatian sa kanya. Meron pong kalungkutan na kasama sa kanya. Ang sabi dito sa kwan, he was despised and rejected of men. Hindi po lahat ng tao nung pinanganak po ang ating Panginoon ay ano to? Tinanggap siya. Sabi niya, a man of sorrow, acquainted with grief. Tapos ang mga tao hindi siya ini-esteem, hindi po siya binibigyan ng halaga. So tapos maging si Paul naman ay ang psalmist sa Psalms 42 verse 5, sinabi niya, bakit ba ako malungkot? Bakit ba ako nagugulmihanan? I will put my hope, ilalagay ko ang aking pag-asa sa aking Panginoon. Sa muli, pupurihin ko siya, ang aking Diyos. So, pwede ko natin sabihin na ang kapighatian o kalungkutan, sorrows, and grief, and even loneliness, ay parte ho ng buhay yan. Dumadating at dumadating yan. Hindi natin alam kung kailan yan dadating. Pero, alam niyo po, kailangan po natin intindihin na ang buhay po ay talagang ganyan po. Dumadating. Hindi po tayo ng buhay ng mahabang buhay. So, dumadating po, meron po una sa atin, meron po, for example, isa sa mga loneliness o yung buhay na nauna o pumanaw. Paano, alam niyo po ang concern natin dito po sa mga kapatid natin na PWD, paano ba nila hinaharap ang mga ganitong pagkakataon. Madalas po natin marinig na sa ating mga kapatid na yung lalo na mga magulang na mas mabuti pa ako yung mauna. Mas mabuti pa kung sila na yung mauna mamayapa o mamatay, parang gano'n, kaysa kung ako. Dahil kung ako ang mauna, mahihirapan siya. Hindi ho tayo nagdidikta noon. Meron ho talagang design ang buhay na hindi tayo, mas pwede natin ihingi, pwede natin i-hope na sana na tayo ang mauna. Pero kung yun po, yung mga nag-aalaga sa mga persons with disability ang nauna, yun po yung mas mahirap dahil in terms of any support, yun po yung nahihirapan. So, ang ating, yun po, yun yung concern natin. Bakit ba ito? Unang tanong ko din sa atin, bakit ba ito yung magiging topic natin sa i-discuss natin ngayon? Alam niyo po, itong mga ilang araw, meron po ako na dito lang sa amin, yung nga sinabi ko last time, na meron po yung nag-commit ng suicide, nagpakamatay. Minsan po, hindi natin alam bakit, pero usually ito po, pupunta talaga sa problema. Problema na hindi nila kaya, puno ng problema, puno ng kapigatian, kalungkutan, na akala nila walang solusyon. So they end up doing that. Sa City High po, dito sa mga high schoolers natin, madami yung nangyayari yan. So kailangan pong pag-usapan natin to. Meron pong solusyon. Paano ba natin harapin ang sorrows? Paano ba natin harapin ang grief? Ano ba ito, ang mga to? So, yun po yung pag-uusapan natin. Pero sa ngayon, makita natin na it's a natural thing. Dumadating sa buhay natin yan. Nabasa ko natin maging sa prophecy na binanggit ni Isaiah na ang Panginoon po natin ay sanay sa ganyan. So, pero ang sabi naman ng Psalms na binasa natin kanina, tinatanong niya, hindi po ibig sabihin na hindi niya alam. Alam niya yun, pero bakit ba? Bakit pa kailangan mangyari ito sa akin? Meron siyang solusyon, sinabi niya, I will put my hope in God. Ang aking pag-asa, ilalagay ko ang aking pag-asa, ang pagsalig na ako, ibutang na ako diya sa Ginoo. Once more, I will praise Him, my Savior and my God. Yun po yung solusyon. So sa buong isang oras, yun po yung pag-usapan natin. Pero
ang pinakasolusyon ay lumapit tayo sa ating Panginoon. So, yun po yung ating devotional. At bago tayo magpatuloy, yun nga po, gusto natin maging maganda yung vibes natin. Pagiging po natin yung mga madami yung tayong pwedeng batiin doon. Alam niyo, lumabas ng result ng yung dito po sa atin, madami po mga nag-celebrate na mga magiging doktor. Ang maging po ay umasa. Since fans na yan, congratulations. And kahit ano man yung mga dinadaanan nyo rin sa buhay nyo, katulad ngayon, kung kayo po ay puno ng problema, sasamahan namin kayo. Ang isang magandang awiting ito, kung sasabayan nyo po sa ating Facebook Live, makikita nyo po, may inspire kayo sa awiting ito. So magbabalik po ako, huwag kayong umalis. Magbabalik po si Kuya Carlo para sa palatuntunang May Kasama Ka. Bakit ako ganito? May silbi pa ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka, dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kapansanan, ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka, dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, huwag magpatalo sa mga pagsubok. May nagmamahal sa'yo at may pag-asa ka kay Kristo. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na
Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ito po ang programang May Kasama Ka at ako po ang inyong lingkod, si Kuya Carlo. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Ang FEBC po ay dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayo na maging kabahagi ng ating radio ministry. I-scan ang QR code at ng ating mga GCash o ng ating mga bank accounts para po sa inyong mga donasyon. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donasyon. At maraming salamat po sa inyong partnership sa ating radio ministry at God bless you po. Nagpapatuloy po tayo sa ating palatuntunan na may kasama ka. At nga po, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol po sa kapag kumakatok na po, parang gano'n, no? Parang kumakatok na po sa ating pintuan ang kalungkutan o ang kapighatian, ano bang dapat natin gawin? Again, una po, dapat natin malaman, talagang meron po kasing kanta natin na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Totoo po, masaya ang buhay ng Kristiyano. Pero hindi po natin isa baliwala ang katotohanan na minsan sa masayang buhay ay dumadaan din po tayo ng kalungkutan o ng kapighatian na pwede natin yang dumadating talaga yan. Ang sabi nga ng iba, ang wala lang daw problema talaga ay yung mga taong rest in peace na. Ano to? Yung wala na. Habang nabubuhay ka, mayroong mga struggles dumadating sa buhay natin. Pero ito po yung pinapag-usapan po natin, yung pong yun nga po, yung sorrow and loneliness na kailangan natin intindihin to. Na ito po, may mga tao, yung katulad ng isang kaibigan ko, hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Dahil ito po ay, yung disability din. Meron po siyang bipolar, nagsuswing ang kanyang mood. Iba naman po yun. May mga tao talagang biglang maligaya sila. Tapos wala pang 2 minuto, biglang malungkot na talaga na naman sila. So yun po yung isang karakteristik ng bipolar. Pero sa mga normal po na tao, ibig sabihin ng ating emotions, ang ating mental health, ito po dumadating na parte. Ano po ba ito? Pag sinabi nating sorrow, what is it? Bali, ito po ang deep emotional pain or grief over loss. Ito po yung may mga nangyayari na nawalan. Yun nga po, for example, may namatayan. Ito po yung kalimitan na dumadating sa buhay natin na yung bigat ng ating kalooban, sumisikip ang ating dibdib. Yung you are mourning, naglulugsa, hindi ho ito basta-basta natatanggal, kaya nga po ito po meron po nagsabi sa akin yung mga sa faith ng Catholicism dahil bakit ba meron yung 45 days? Maging mga Christians, iba po, ino-observe nila to. And ako din po, naiintindihan ko kung bakit yun. Yung po, lalo na pag meron yung mo talaga yung sorrow na yung nagluluksa ka dahil may nawalan, may kawalan. So yun po yung kailangan natin gawin na napabayaan lang talaga natin yan. Pero mag-ingat lang po dahil pag sumusobra na talaga, ito na po, hindi na yun. Makikita mo na nag-isolate ka na,
hindi na maganda yon. Again, bakit natin napag-usapan yan? Yun nga po, kailangan natin, bawat isa sa atin, kailangan natin we learn to process kaya natin. Ako yung mismong tayo na talagang pag kahit lang kaibigan ko lang, alam yan dito sa bahay na dumadaan si Papa ng yung sobrang sorrow, ang sabi nila yung naglulugsa sa Tagalog pa, po. So yan ang kailangan natin itong gawin. Pero yung nga po, ang ating pinag-usapan dito ay paano to mangyari to sa isang taong may kapansanan. Hindi lamang po siya naglulugsa dahil meron nawala, pero yun po yung meron pong tao na nawala sa buhay niya na na kanyang sinasaligan. Ito yung pinaka-kamay o pinakamata niya. Ano yung mangyayari sa kanya. Kaya nga po kanina, sinabi natin, meron pong mga nag-aalaga na nagmamahal sa mga PWD. Yun po yung hangarin nila. Sana mas mauna silang kunin ni Lord kaysa sa akin. Minsan po, for example, when it comes to age, pinag-usapan natin, merong isang anak na may kapansanan ang nag-aalaga sa kanya ang kanyang tanda. So ang nanay lagi na mauna na lang. Madadaanan ang dilubyong ito na na mapagtagumpayan natin. Again, balikan natin yung binasa natin sa scripture kanina na sinabi ng psalmist. Sabi niya, so bakit pa? Tinatanong niya, kailangan you have to face it squarely. Bakit ka ba nalulungkot hanggang ngayon? Matagal na nangyari yun. Hindi po tama yung sa atin, mga nasasabihin, mag-move on ka na. Madali lang ko talagang sabihin mag-move on. Pero sa totoo lang, kapag ikaw ay nandun ka sa sitwasyon na yun, na may nawalan, hindi yung basta-basta yun. Kailangan natin harapin yan. So ito po, ang ginawa ng psalmist sa Psalms 42 verse 5, sabi niya, why am I so sad? Bakit pa ako masyadong malungkot? Why am I so troubled? Tinanong niya yun. Pero siya din nagbigay siya ng solusyon dahil alam niya hindi na kailangan magpatuloy doon. Sabi niya, I will put my hope in God. And once again, I will praise Him, my Savior and my God. Meron po kailangan tayong gawin mga desisyon sa buhay dito sa mga emotions na ito. Hindi natin siya binabaliwala, pero pwede natin siyang idesisyonan na isang tabi na. Meron ng ibang bagay na pwedeng gawin. Yun po, no? Ang unang pagkausapin niyo po ang mga taong yung mga professional. Ang una talaga nilang sasabihin sa iyo, get connected to the world again. Makipag-connect ka kaagad sa iba. Makipag-usap ka naman sa iba. Dahil ito din po, dahil minsan ang sagot naman ng iba, nakapalimot na sila, madaming tao kasama na sa bahay, ganun. Pero isolated ang kanilang emotions, sila lang nakakaramdam ng depression, sila lang nararamdaman yung kalungkutan nila. Ikaw lang yun, pero kailangan you communicate, kailangan makipag-usap ka. Tayo naman, for example, yung po mga tayo, akala lang natin, madaming tao, nakasmile, masaya. Pero mas okay pa rin po yun na hindi tayo mag-assume. Huwag tayong assume, okay lang yan siya. Minsan mas maganda pa rin magtanong, kumusta kayo? Parang cliche na lang, paulit-ulit talaga, kumusta kayo?
Pero ako po, hindi ko po binabaliwala yan. Mas okay pa rin yung kung tanungin mo. Kahit na magsabi sila, okay lang sila, minsan meron ka pang mga follow-through questions na dapat tanungin. Kumusta na yung kalusugan, gano'n, makikita mo, mag-open yan up sila. Again, kung ikaw yung may nararamdaman mo yung sobrang kalungkutan o meron kang kapigatian na nangyayari sa'yo, pagkatapos ng ilang panahon, kailangan umalis ka na dyan sa iyong isolation. Hindi ka na dapat mag-disconnect sa mundo, kundi mag-umpisa ka na mag-communicate, makipag-usap. Kausapin mo yung mga taong reach out. Minsan, ang tinitingnan po ng karamihan na kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng may magmamalasakit sa kanila. Pero sa totoo lang po, madaming mga tao nangangailangan ng mas malaking tulong, mas malaking pagmamalasakit mula sa atin. Pag palagi ho natin tinitingnan ang ating mga sarili, mas lalo ho tayong mabibigatan. Pero ito nga po, ito yung panahon na kailangan na isang tabi mo na muna rin. Tanggalin mo na rin yung iyong sarili, ay yung paningin sa iyong sarili, at umpisan mo na bigyan ng pansin ang iba. Napakaganda ho ng isang nangyari sa isang kaibigan kong doktor na dumaan po siya ng ganyan, meron pong kawalan na nangyari sa kanila, nasunugan ang bahay, meron silang kamag-anak na namatayan. Una, inasikaso niya talaga ang kanilang mga pamilya at wala na siyang panahon sa kanyang katungkulan bilang doktor. Ang kanyang clinic palagi na lang sarado. Yung siya din naman po kasi, ang kanyang clinic, lahat po pinupuntahan dahil hindi po siya naniningil ng mahal. Minsan binibigyan niya pa ng libre. Pero during the time, nung sila na yung nawalan, wala na muna siyang panahon. Pero later on, yung mismong kapatid niya nagsabi sa kanya, madaming nangangailangan sa'yo. Okay na kami. Pwede mo na kaming iwanan. So yun po, na-realize niya yun na masyado pala siyang apektado doon sa tragedy na nangyari sa kanila. Pero once nag-connect siya ulit sa real world niya, sa mundo na kung saan nangangailangan sa kanya, nakita niya yung purpose, nakita niya yung importance ng kanyang buhay. Sa atin din ganun, you are still important, you are still precious. Mahalaga ka pa din. So kailangan mo yung harapin na kung ikaw ay nalulungkot, meron yung ibang tao nalulungkot na kailangan ng comfort mo. Samahan mo sila. Yun, it's more blessed to give nga daw than to receive. Sana yung pong mga pinag-usapan natin ngayon ay nakakatulong po. Sana nakaka-relate kayo. Again, it's easier said than done. Pero ito po kasi yung pagdating sa emotions natin, dapat i-control natin to. Meron nga po sinabi na kailangan daw pagdating sa kaya nga daw po ginawa ng Diyos ang ulo, ang utak ay nasa itaas at ang puso ay nasa sentro ng ating katawan. Ibig sabihin, ito ay nagbibigay buhay, kaya lang dapat masunod din minsan ang ating pag-iisip. Kailangan natin huwag mag-overwhelm ang emotions over our thinking. Kailangan ipagpag mo yan and face reality and tingnan mo yung worth mo. Yung nga po yung isa sinabi dito na kailangan tingnan mo muna yung halaga mo. Pag sinasabi mo wala kang halaga, that's a lie. Pag sinabi mo kasi, wala naman akong halaga, nandito na, wala naman akong makuipulus na lang ako diri. PWD, ginagawa pa natin sangkalan yung PWD. Hindi, it's a lie. Dahil ang katotohanan, you are created in the image and likeness of God. Meron kang magagawa. Meron kang value, may halaga ka. At may mga tao nangangailangan. May mga bagay na ikaw lang ang pwedeng gumawa para maikasaya o mabigyan ng solusyon ng problema ng iba. So yun. Having said that, dapat tingnan natin
We face problems, we face our sorrows and grief, pero kailangan, meron lang din talagang limit yan. Daanan natin and we have to bounce back and go back to the real world. Balikan natin ang ating sarili kung saan tayo ay nagiging kagamit-gamit, kung saan tayo ay nagiging a source and channel of blessing, and channel of yung God's encouragement. Ang bawat isa sa atin ay parang encouragement din eh. Nakakabibig, hindi lang natin alam yan. Walang nagsasabi sa atin. Pero, maniwala kayo sa hindi, kayo ay nagiging daluyan ng inspiration din sa iba. Example, bigyan ko kayo, subukan mo maging ngayon, nakikinig ka sa radyo, o nakikinig ka sa Facebook. Subukan mo mag-smile sa sarili mo. Magandang feeling pag nakasmile ka. Mas merong kagaanan ng loob. Ito yung dito sa bahay nung maliliit yung mga anak namin. Ito sa parenting to eh. Yung sobrang intense ng emotion ng bata, talagang umiiyak talaga. Minsan malungkot na malungkot. Di ba yung may mga tatay, yung gano'n, yung dinadivert nila, yung, lalo na sa maliliit na bata, kinukuha nilang atensyon, dinadivert ang atensyon. Tama ho yun. Tayo mismo, subukan mong sa sarili natin, i-divert natin ang atensyon natin sa ibang mas makahulugang bagay, mas worth ilaan ng ating pag-isip. Naalala ko yung anak ko talagang umiiyak. Nag-aaral pa lang siya magbilang. Sabi ko, mamaya ka na muna umiyak. Magbilang muna tayo. Ilan to? Nag-umpisa. Hanggang mamaya, nawala na kanyang isip sa kanyang pag-iyak. Nandun na na-enjoy niya na yung counting process, counting lessons namin. So, ganun din po, no? We ourselves, adult as we are, tayo, mga malalaki na tayo, kailangan po natin gawin yun. Tayo mismo, we choose. Kailangan po, may decision kasi kailangan gawin. Pagdating sa ganyan, kailangan daw natin na piliin na tumayo muli. The reason why bakit tayo nagpapatuloy sa yung kalungkutan o sa kapigatian, sorrow and loneliness, ay tayo na po kasi nagpipili niyan. Sa totoo lang, madami din mga tao na gusto tayong tulungan, ini-encourage tayo, pero ayaw mo mag-respond. Pag mag-respond ka, tapos sinasabi mo, ito yung sabi, meron nag-text, na kahit na ganun, nandun, kasama ko sila sa outing, parang nag-iisa pa ng feeling ko. Nag-decide ka kasi noon, pero pilitin mo pa rin mag-engage, sumabay, mag-connect sa mga tao. Hindi mo isipin lang talaga yung nangyayari sa'yo. And if you think na they need you, ikaw pa rin, magiging daluyan ka rin ng encouragement sa iba. Makita mo, mawawala na yung loneliness and yung sorrow sa'yo. Again, when it comes to you, sa tahanan mo, madami tayong pwedeng gawin. Let me just go. Meron po tayong isang scripture din, na may tao na nangailangan. Ito po ay sa scripture natin mababasa. Si Jairus, isa pong leader, religious leader to siya, na ang kanyang kaisa-isang anak. If you remember, meron pong isang sa scripture po, yung si Jairus na meron siyang isang anak na 12 years old na merong may sakit at ang sabi nga dito, hayaan niyo po basahin ko sa inyo sa Luke chapter 8. Ang sabi to, so it was when Jesus returned that the multitude welcomed him, and for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house, for he had an only daughter, about 12 years of age,
and she was dying. But as he went, the multitude thronged with him. So makita mo ito, isang tao po, ano, na ang ating ang ating Panginoon po ay merong lumapit sa kanya. Take note, yung lumapit sa kanya. Lumapit sa kanya religious leader. Si Jesus parang religious leader din siya. Pero parang, alam niyo naman po, yung mga ganon, may kontrapelos lang. Ito nga yung mga tao na puno ng selos kay Jesus. Pero dahil po may kailangan siyang tulong kay Jesus, alam niya na tried and tested na narinig niya na madaming testimony na si Jesus kaya magpagaling. Of course, religious leader to. Madami siyang pera, pwede niyang dalhin sa mga doktor, pero wala nangyayari. 12 years old ang kanyang anak at grabe na. Lumapit siya. Take note, makita mo sabi dito, lumuhod siya sa harapan ni Jesus at nakiusap na kung pwedeng puntahan niya ang kanyang anak. Alam niya, si Jesus lang ang may answer, mayroong kasagutan. Malungkot na malungkot. Alam niyo po yung minsan sa kalungkutan ng tao, dahil sa ganyan, kahit anong gagawin. Itong isang side po ito ng desperation. Yun po, dahil kailangan na talaga ng tulong. So, tinanggal niya ng kanyang pride. Siya po ay lumuhod kay Jesus. Pero si Jesus naman kasi, hindi naman ako sumunod naman siya. Pumunta siya. Hindi siya snub. Pero habang napupunta ko sila, alam nyo, yung minsan along the way sa struggles natin, hindi naman agad nagkakaroon ng kasagutan. Pero dito makita ko natin, no, habang naglalakad si Jesus, meron na naman, 12 years naman. Merong isang babae, 12 taon na dinudugo. Parang coincidence ba to? May bata na 12 years old na mamamatay na. Ito, meron naman 12 years old na tuloy-tuloy ang kanyang karamdaman, ang kanyang oppression sa kanyang katawan. At ang sabi niya, habang naglalakad si Jesus, di ba? So kung mahawak ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Nagawa nga niya, nahawakan niya. At ito po, naramdaman ni Jesus. Sabi niya, teka muna, bago tayo maglakad. Sino naghawak sa akin? Ang daming tao noon. Kaya habang nagtatanong siya, si Pedro na inis na, sabi, Lord, ang daming taong naghahawak sa iyo, bakit tinatanong mo sino naghahawak sa iyo? Pero sabi ni Jesus, dahil naramdaman ko, dumaloy sa akin ang kapangyarihan. May something went out. Sabi niya sa verse 46, sabi niya, and Jesus said, somebody touched me for I perceive power going out of me. Naramdaman niya na lumabas ang kapangyarihan. Minsan ganun din po. Mararamdaman mo pag ikaw ay malakas ka. Nag-uusap ka sa mga taong depressed, later on nararamdaman mo pagod ka. Tapos yung tao nakausap mong depressed, maligaya na siya. Nakuha niya yung lakas mo. Pero dito ganun din ang nangyari kay Jesus, naramdaman niya. Pero ito, tumigil siya. Di ba, pag-usapan natin, di ba may kasama siya si Jairus? Wala nung araw ambulansya, na maisakay sila sa ambulansya para takbo agad. Ito, naglalakad, madaming gustong maghawak kay Jesus. So, mas naantala sila. So, si Jairus, alam mo, yung gusto niyang solusyon ay lalong naantala, lalong tumatagal. Pero, habang ito nga nangyari, sa buhay natin ganun din, akala natin solusyon agad-agad, pero lalong tumatagal. Minsan, yung problema natin na nagkukos ng ating kalungkutan, ang tagal ng solusyon. May pag-aantala dito, nangyari ito kay Jairus, diba? Nakita natin. Meron pa isang dalaga, may isang babae naghawak sa kanya. Habang nangungusap si Jesus doon sa babae, na binigyan niya ng pansin, tandaan mo, huwag mong sabihin si Jesus, ang ating Panginoon ay busy all the time. Kahit meron siyang ginagawa, meron siyang panahon sa iyo. Kaya nga yung isang babae, di ba? Babae may sakit, sabi niya, hindi niya ako kausap ngayon, pero mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Alam mo kapatid, pag nasambit mo lang ang pangalan ni Jesus,
bibigyan ka niya ng panahon. He has all the time to spend with you. Pakikinggan ka niya kung ano ang nangyayari sa iyo, ano man yung kalungkutan mo, ano man yung problema mo, ano man yung mga struggle mo. Bibigyan ka niya ng pansin. O di nabigyan niya ng pansin itong babae at nagkaroon ng kagalingan. Maligaya sa yung babae, sabi niya, hindi niya ma-deny. Sabi niya, ako po yung naghawak sa inyo. Nakipagkwentuhan pa talaga si Jesus sa kanya. Pinakinggan ni Jesus yung kwento ng babae. Sabi niya, ito po, pumunta na ako sa mga doktor. Nagkwento yung babae. Meron kasama si Jesus, si Jairus. Nagmamadali siya, yung anak ko, nandoon na, 50-50 na. Pero kahit anong, huwag ka mag-alala. Yung parang gano'n, mag-antay ka lang. So binigyan ni Jesus ng pansin yung isang babae na dinudugo. Samantalong si Jairus, parang gusto niya nang hatakin ang kamay ni Jesus para tumakbo, para pumunta sa bahay. Bago nga nangyari yun, merong lumapit kay Jairus, sinabi niya, huwag mo nang abalahin ang Panginoon. Wala na, patay na yung anak mo. Ano maramdaman kaya ni Jairus noon? Mas gumuho ang kanyang pag-asa. Ang kalungkutan, mas lalong the only daughter she has. Pero tandaan po natin, kahit nasa palagay natin, imposible na. Alam mo, ang ganda talaga ng sinabi ni Jesus sa kanya. Sabi niya sa verse 46 ng Luke chapter 8, sabi niya, and he said, daughter, huwag ka mag-alala. Sabi niya, sa verse 50 pala, do not be afraid, only believe, and he will be well. Bago pa man mag-alala si Jairus dahil nung sinabi sa kanya, merong lumapit, patay na yung anak mo. Huwag mo nang storbohin yan. Binarahan agad ni Jesus niya, huwag ka mag-alala. Maniwala ka lang. Kapatid, minsan kahit na sinasabi natin sa dulo na tayo we are at the end of our rope. Nasa dulo ka na ng iyong tali. Huwag ka mag-alala. Hindi yan ang sukatan. Meron kang Panginoon. Meron nagmamalasakit sa gitna ng iyong problema, sa gitna ng iyong kapigatian. Ginawa mo na lahat. Yung sinabi ko kanina, mag-connect ka sa mga kaibigan, gawin mo yung mga dapat mong gawin. Minsan, kahit na lahat ng ginawa mo, wala pa rin. Yung mga tambay nga dyan, ano ba usually ginagawa nila pag mga ganun, may puno ng problema? Kung saan na nagpupunta, kung sino-sino na tinatawag, pati si San Miguel, iniinom na, kung ano, so kung ano na lang ginagawa, pero walang solusyon. Kapatid, when everything goes bad, there's only one way. It's going up. Ibig sabihin, the best way in going up also is going down. Bend your knees and you will reach high. Yun po yun. Meron pong panahon na kailangan itiklop talaga natin ang ating mga tuhod at maabot natin ang kamay ng Diyos kahit na gano'n sa kataas sa langit. So yun po, at maging ang Panginoon, meron po yung solusyon niya yun. Sabi niya, gagaling yung anak mo. So, kung makita mo yung storya doon, naglalakad sila. Ano kaya nangyayari? Habang naglalakad sila papunta sa bahay ni Jairus, alam na ni Jairus na patay na ang kanyang anak. Pero sinabi, sino susundin niya? Yung sinabi ng mga tao, patay ng anak mo. Pero sinabi ni Jesus, huwag ka lang matakot. Maniwala ka lang. At magiging maayos siya. O, di ba? Pagdating nga ni Jesus noon, nakita niyo na. Meron na mga umiiyak, sabi pa ng Tsabakano, tanhaya gayot. Pero kung sabi si Jesus kanila, umas ka mo alboroto ali. Tanduro mi lang sa bata. Kung sa Jesus yari sila. Prinsipyo sila tumawa sila dahil alam nila patay na. Kaya nga po minsan, later nakita natin si Jesus, pinapasok niya lang ang nanay, ang tatay at kanyang 3 disciples.
At yun nga po, sinabi niya sa babae, "Little girl, arise. Bumangon ka na dyan." Kapatid, yun din, dapat mapakinggan natin yun. Ang boses ni Jesus na nagsasabi sa'yo, bumangon ka na dyan. Hindi ka na para dyan. Hindi ka na para sa iyong problema. Hindi ka na para dyan sa iyong kalungkutan. Hindi ka na para sa iyong, yun ang nangyayari sa'yo. Nangyayari yan, pero tapos na. It's all over na. Tapos na. Kapatid, dapat makita natin yung ganun. Na umarap tayo doon sa problema. Ito nakita ko na maging si Jairus. And then, tumahimik na lang talaga siya along the way habang naglalakad sila. Nung pumasok siya, parang ang nangyayari doon, late na si Jesus dumating. Pero hindi ho, kailanman, hindi ho nagiging late si Jesus. Kung tayo nagiging late, huli na. Pag tumatawag tayo sa kanya, huli na. Pero si Jesus po, hindi ho nahuli ang kanyang panahon. Well, again, I hope hindi ho talaga ito scientific ang mga sinare ko. Pero faith-based po ito eh. Minsan mas makapangyarihan mo itong ang ating mga paniniwala sa Diyos. So again, meron po tayong dapat gawin. Pero kung kailan walang-wala na, minsan mas maganda, yun unahin na talaga natin ang pagsangguni sa ating Panginoon. Ang promise niya sa atin, kung ano imposible sa tao, posible sa Diyos. Kung sa palagay mo wala nang solusyon sa iyong problema, sa mga nangyayari sa iyo, meron solusyon ng Diyos. Akala mo nawalan ka na, kaya nang mag-provide, kaya niyang magbigay. Hindi naman limitado ang provisions ng Diyos. Madaming kaparaanan pwede niyang gawin para sa iyo. So, smile na dyan, kapatid. Kaya nga, yung nga, may nagsabi kanina, when sorrows and grief knocks on your door, lock the door, do not let him in. Pero hindi ho. Kapag kumakatok, pumapasok talaga yan sila. Pero yan mo, pag pumasok sila, stand on your ground. God is on your side. Andiyan ang kasama mo ang Panginoon. If you remember, ikaw, madami ka naman mga experiences sa buhay mo eh. Nagtagumpay ka. Ito ho yung mga words na nire-remind natin kay Kuya Joas. Siya po ay nag-encourage sa atin. Ano po? Pero alam ko, ito din po yung mga words na mag-encourage sa kanya ngayon. So maraming salamat po. Sana mayroon po tayong naintindihan sa mga na ating natalakay sa umagang ito. At this point in time, gusto ko pong ipanalangin tayong lahat. Ano po? Kung ano man yung mga dinadaanan natin, may problema ka man, meron ka mang kaligayahan ngayon, regardless of anything, let's acknowledge God to siya po yung mag-stay sa atin, nakasama natin lahat. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagsama sa amin sa programang ito. Maraming salamat na nalaman namin kahit anong problema namin, anong kalungkutan namin, meron kang solusyon, Panginoon. At ikaw ang nagmamalasakit sa amin. Maraming salamat sa recovery ni Kuya Joas, Lord, sa kanyang operasyon. Salamat sa provision sa kanya. Maraming salamat din, O Diyos, na yung lahat ng nakikinig sa programang ito na may problema, matagpuan nila, masumpungan nila, Panginoon, ang pag-asa na nariyan sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pasalamat at papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. At yun nga po, kung kayo po ay nangangailangan din ng kausap, katulad ni Kuya Joas, na ako po ay nag-offer din. Kung nandito lamang po kayo sa Zamboanga, kung gusto niyo po ng additional na somebody will pray and to guide you on spiritual matters, makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin. Meron po akong mga staff, mga kaibigan na pwede pong tulungan kayo. Meron din po kami Sunday service. Ano po? Diyan po sa number 4, Jimilina Street sa Giwan. Corner po ang Jimilina ng Bougainvillea going po sa Barangay Hall. So every Sunday po, 9 o'clock in the morning. At from there, pwede po tayong maggawa ng paraan na magkaroon po kayo ng mga small groups, partners na makatulong
at sumuporta sa inyo. Sige po, en calor del día de hermano, hombre de valor, con pecho de bronce. Palagi po namin sinasabi yan sa ating po mga magigiting na mga technician, si Kuya Roland Alfonso. Rita Binalye, hermano. Yes, smile too. Siya po yung kasama natin sa umaga ito at ginawa po lahat ng kaparaanan para makarating ang programang ito sa inyong mga radyo. Maraming salamat Kuya Roland, and maraming salamat din sa ating himpilan sa pamamagitan po ng himpilang ito na abot po natin ang ating mga kapatid na may mga kapansanan at kanilang mga komunidad at pamilya. Ito po si Kuya Carlo, palagi po nagpapaalala sa inyo na ang takbuhin ng buhay mahaba pa at puno pa to ng challenges, puno pa ng pagsubok. Pero kayang-kaya natin to dahil may kasama ka. Magandang umaga po. Happy weekend everyone, and God bless you. Bye-bye. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.